Gusto ko makita tong mag-red. So, I have to be careful dito. I have to be very careful sa entry ko dito. Autofilled. Okay, so nag-enter ako dito. We'll see what happened. Ang pangit lang dito sa entry ko is 50350. Autofilled. Okay, so nag-add ako dito. So my stop is here. I'm gonna sell here if in case ma-stop ako dito. So this is my stop. And this is my target. So I have to watch very careful. So my plan here is very simple. Either ma-hit ang stop ko or ma-hit ang TP ko. I currently have 2 position. So tingnan natin. So just follow. Kung ma-stop, ma-stop. And we can't do anything about it. Kung ma-stop tayo. Okay, sold one here. So, medyo na-late ako mag-sell doon kasi may tinitignan ako. So, na-late ako mag-sell. But I sold one. So now my stop is here for my last one. So mabilis lang mga pangyayari. So na-late ako magbenta dito, hindi kasi ako nakatingin, no. So naka-ready kasi ako for stop. So dapat palagi kang ready. My entry was here. Nag-add ako dito. Nagbenta ako dito. And this is my stop. And let's see if I get stopped there. If na-stop ako dyan, then na-stop. So my plan now is very simple. It's either ma-stop ako dyan. It's either ma-stop ako dito or mahitang TP ko. Alright? That's all my plan. So na-late ako. Sobrang na-late ako dito.
So, we'll see. We'll see what happened. Just follow plan, follow plan. Just relax and follow plan, okay? Approaching my stop. So, ang mistake ko kasi dito, alright, sold, I'm all out. Sold, hit na ako, alright. So, zero position, and I have gained $115 for today. So, yun. Nag-gain tayo ng $115 and that's very quick trade. And, my mistake, ang mistake na nangyari sa akin dito is the way I sold my first TP na late ako dyan, hindi ko siya na-sell on push. Ayan, hindi ko siya na-sell on push. That's because busy ako. May ginagawa ako. Ako, as you can see, I'm zero position and I am currently $115 up. So, ako today ngayon na hindi ako ipet. So, that's how fast it is. So, ganyan kabilis yung naging trade ko for today. Sobrang bilis. Okay, so, that's it for today. Actually, may emotion ako pagka-enter ko. Hindi ko alam kung bakit. Pero yung emotions ko medyo high. Medyo mataas. So, I don't know why. So, anyway, papakita ko sa inyo kung bakit ako na-delayed dito. So, dapat, the best way to sell is sell on push. Okay? Ano ba ibig sabihin ng sell on push? Okay? Explain ko sa inyo ang meaning ng sell on push. Sell on push means to say, let's say, for example, ito. Ito yung candle mo. Oh, okay, gawin natin itong green. Gawin natin itong green. Ayan, green, green, green. Okay? And then, ito yung key level mo for your TP. Okay? So, sell on push. So, gagawin mo lang to sa mga TP mo. Okay? So, meaning ng sell on push is, okay, diba? Ito yung gumagalaw yung candle, gumagalaw yung candle. And then, ito yung TP mo. So, very close na siya sa TP mo, right? So, ang sell on push is ganito. Sasabayan mo yung paggalaw ng candle mo. Once na na-hit ito, sell. Okay? Ganito. Yan, ganyan, ganyan, ganyan. So, gumagalaw-galaw siya and then suddenly, touched. Kung alam mo nang matatouch na niya, boom, sell. Okay? Sell. So, sasabayan mo yung pagka-touch. Mararamdaman mo naman yan pag nasanay ka na panoorin yung galaw ng candle, makikita mo, malalaman mo na siya na matatouch na siya. So, let's say, gumagalaw, gumagalaw, gumagalaw. Touch! Sorry. Ulit. Ulit. So, touch. Touch. Touch, sell agad. Pindot agad ng button. Okay? Pindot agad ng sell button. Okay? Kasi, ang ibig sabihin nun, kapag nag-push siya ng biglang gano'n, ibig sabihin nun, tumaas bigla yung price. So, gusto mong ma-hit yung pagtaas ng price na yon. Okay? So, may reason yun, di ba? Bumababa, 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 bumababa. Then, push. Gumanon siya. Sell, ibig sabihin nun, tumaas yung price. So, gusto nating makuha yung taas ng price, pagtaas ng price na yon. Ang hindi maganda na pag-sell, ang ginagawa kasi ng iba sa pag-sell is ganito. Tut, 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 and then bumaba, and then nag-sell. And then saka sila nag-sell. Hindi sila nag-sell on push. Nag-sell sila nung nag-pullback. Okay? So kapag nag-sell ka nung nag-pullback, ibig sabihin bumaba yung price. Bumaba ng konti yung price. Hindi naman ganun ka baba yung bagsak ng price, pero gusto nating masanay na magbenta kapag
biglang tumaas yung price. Okay? So, nagets nyo, ulitin ko. Okay? Let's say, gagawa ulit tayo ng, ulitin ko. Gawin naman nating reverse. Pababa naman. Ayan. Pababa naman tayo. Sakit sa mata. Ayan. Dito tayo. Ayan. Okay. So, let's see. Okay. Let's see. Alright. So, ang goal natin is sell on push. I-close up natin yan. Para makita nyo. The reason kung bakit sinuzoom ko is para makita ninyo sa mga telepono ninyo. Okay. Kasi, okay. Sell on push sa downside. Alright. Okay. Let's go. So, move. Palapit ng palapit. Move. Push. Sell. Agad. Okay? Sell agad. Kung ito yung target ninyo, irespeto nyo itong target price ninyo. Okay? Respetuhin nyo yung target price nyo na to. Okay? Huwag nyong i-create itong line na to and then hindi nyo siya i-respect. Paano mo ba masasabing hindi mo siya ni-respect? Hindi mo siya ni-respect kapag dumating na dyan and then hindi ka pa nagsisell kasi gusto mo pa makakuha ng mas malaki. So, if that's the case, what's the point of this line? Then, ano tong line na to? Diba? So, kung hindi ka pala dito magbebenta, edi tas baba mo dito. Diba? So, ang kailangan mo kasi i-build mo yung good habit. Sabi ko nga, mag-build kayo ng good habit. Kung ito yung target ninyo, ito yung target ninyo, then respect your target, sell, benta. Kung ito yung stop ninyo, then respect your stop, benta. Okay, but sa pag-stop, sa pagbenta sa pag-sell ng stop is different way. You don't sell on push. You have to give little bit. You have to give few seconds or mag-create kayo ng 10 cents or 5 cents away from this at saka nyo siya ibibenta or let's say, bibigyan nyo siya ng 5 seconds or 10 seconds na move bago nyo siya ibenta. Touched. 1, 2, 3, 4, 5, sell. Okay? Hindi yung pagka-touch, benta na. Kasi it could be a fake out. Okay? So, paano kung pagka-touch and then bumalik din siya? Kumbaga, fake out lang siya. That's the reason why you have to give space sa mga stop ninyo. Okay? It's up to you kung anong space ang gusto nyong ibigay. Pwede kayo magbigay ng 10 cents. Ayan, 10 cents extra. So, lalakihan ko yan. Para makita nyo. Ayan, 10 cents. Okay? 10 cents from the stop. Na kapag na-hit yan, then, dun kayo na mag-stop. Okay? Pwede rin 5 cents. Pwede rin 20 cents. So, depende na lang sa pag-backtest ninyo. Pero bago kayo nagsiset ng mga stop or nagsiset ng TP, make sure valid yung mga yan. Hindi nyo lang yan nilagay dahil gusto nyo lang ilagay. Kailangan na back. Gulat naman ako dun. Teka lang. Tatanggal lang ako ng alarm. Stop all. Alright, so tinanggal ko na lahat ng mga alarm dahil nagulat ako doon. Anyways, ano na ba yung kinikwento ko? Ayun. So, hindi kayo basta-basta maglalagay lang ng mga stop or ng target ninyo dahil lang gusto nyo doon. Alright, so for today, so this is like this is a very, very quick trade, which is 1, 2, 3, 4, 5 minutes trade. So, today, 5 minutes trade lang yung nangyari. Okay, so for today's trade, I have gained, ayan, natin. Ayan, so for today's trade, I have gained an amount of 515 with 2 positions. Ayan, so, nabenta ko dito, TP1.
And that's the result. And kung yesterday, nung choppy yung market, hindi aggressive yung pagpasok ko or pagpili ko ng strike, ngayon naman is medyo aggressive yung pagpasok ko. Okay, hindi siya super duper aggressive pero hindi siya safe. So, yung tama lang siya. That's why I have gained 115 today. So, depende din siya sa strike na papasukin mo. Okay? So, ayan, pumasok ako ng 9:51 and na-exit ko lahat ng 9:56, which is only a 5 minutes trade. Again, okay, so mga kaipet, today ako ay hindi ipet. And I was rewarded $115 for following my strategy, for following my plan, and nadagdagan ang good habit ko, and nadagdagan ang experience ko sa pag-trade. And araw-araw mo lang gawin yun. And then, masasanay yung katawan natin. Masasanay tayo building good habits. And then, hindi mo na marirealize na automatic na lang sa'yo yung pag-execute. Okay? So,